His name we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. It, di po ba? So, we have to taas po natin po mga Bible, patong po natin sa ating po mga ulo as we pray. Panginoon, muli po kami po lumalapit po sa inyo, O God. Mag-aaral po kami, Lord, na iyong salita. Mga salita mo, Panginoon, Lord, na bumabago po ng aming pong isipan, ng aming pong puso, Panginoon. Samahan mo po kami, iwalay sa inyo, Lord, wala po kaming magagawa. Ningi po namin ang gabay at patnubay po, Lord, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Buksan mo po, Lord, ang aming po mga puso, Panginoon. Samahan mo po kami at pagtagumpay mo po, Lord, ang gawain po nito, God. Ito po ang aming pong dalangin, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So ang ating pong message ay itutuloy po natin dito po sa Matthew. So ang message ko po about Christmas is next week. So itutuloy lamang po natin ang ating pong pag-aaral dito po sa Matthew. At dito po tayo sa, sabi nga po rito sa Matthew chapter 4 verse 13. Kunin na lamang po natin yung verse 17, the key verse. At sabi po rito, sabay-sabay po natin basahin. From then on, Jesus began to preach, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. And the title of our message is, Jesus was. So balikan lamang po natin ang mga pangyayari nung mag-umpisa po ang ating pong Panginoong Hesukristo sa ministry at the age of 30. Naalala po ba natin ang mga pinag-aralan natin? At ang sabi nga po doon, bago po siya nag-umpisa, siya po yung nagpunta po kay John the Baptist. Siya po ay nagpabautismo. At makikita nga po natin doon na kahit nga po siya ay Diyos at anak po ng Diyos, ay natuto po siya na magpabautismo sa isang tao kay John the Baptist kasi ito po yung kalooban po ng Diyos. So napakahalaga na ang pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. At dahil nga po sa pagsunod po niya sa kalooban ng Diyos ay naka-experience po siya ng open heaven. Number one, he was filled by the Holy Spirit and the Father, God, was pleased with him. So kung gusto po natin na ma-experience po mga bagay na ito, na tayo po ay dapat po sumusunod sa kalooban po ng Panginoon. At sumunod po natin na message ay dinala po siya ng Holy Spirit doon po sa desert. He was filled by the Holy Spirit and he was led by the Spirit in the desert, kung saan po siya ay nagkaroon po ng prayer and fasting for ilang days? 40 days and 40 nights. Di po ba? 40 days and 40 nights po siya na nag-prayer and fasting. So pagka ganun po yung prayer and fasting ay matindi po yun. Di ba si Moises nung nag-prayer and fasting ng 40 days and 40 nights, ano po yung nangyari sa kanya pong mukha? Lumiliwanag. Kumikinang na parang Christmas light. Di po ba? So si Moises po kailangan po magtalakbong para ang mga Israelita po ay hindi po masilaw po sa kanya. Yun po yung naging epekto sa kanya ng 40 days and 40 night fasting.
Pagka ganun po, yung spirituality po ay masyado pong mataas at mababa po yung laman. Di po ba? Dalawa lang naman po yan. Isa pong spiritual at isa pong flesh. Pagka nag-fasting ka ng ganong kahaba, siguradong napakataas ng spiritual mo at mababa yung iyong laman. At dito nga po umenter po si Satan. At alam niyo po, ang plano po ni Satan ay hadlangan ang plano ng Diyos. Pero alam po natin na hindi po siya nagtagumpay. At ang una nga po, tinempo siya ni Satan ng 3 beses. Ang sabi nga po ni Satan dito po sa Matthew chapter 4, sabi pa rito, yung una pong temptation sa kanya, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Gawin mong tinapay ang batong ito. Ano po ang sabi po ng Panginoong Jesus? It is written. Lagi po niya sinasabi po yan, it is written. Nasusulat. Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Doon po yan sa verse 4 ng chapter 4. Ang sumunod dyan po ay dinala po siya ni Satan sa pinakamataas na, yung second temptation, natatandaan po ba natin? Dinala po siya sa pinakamataas na parte ng temple. At kung saan, sabi po ni Satan, pagpatihulog ka, ikaw iingatan. Nag-quote din si Satan, di po ba? Nag-quote din siya ng scripture. Ikaw iingatan ng mga anghel. Pero sabi po ng Panginoon, it is written, do not put the Lord your God to the test. At ang pangatlo po ay dinala po siya sa pinakamataas na lugar, the mountain. Pinakita po siya sa ang splendor po ng buong mundo, ang kagandahan. Siguro lumiliwa-liwanag, di po ba? At ang sabi po ni Satan dito po sa verse 9, all this I will give you. Grabe po yung kanya pong bandaraya, di po ba? All this I will give you, he said, if you will bow down, kung ikaw ay luluhod at sasamba sa akin. Ano po, sabi po lagi ng Panginoon, away from me, Satan, for it is written. Always, he said that, it is written. Worship the Lord your God and serve Him only. So ang panlaban po natin, makikita po natin na binabalikan lamang natin, na ang panlaban sa temptation is the Word of God. Alam niyo po, napakabisa po ng Word of God. Alam niyo po, meron akong nasyara ng Word of God at challenge ko po siya na tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. And He accepted the challenge at tinanggap po niya si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas. Then sinabi po niya sa akin na hindi ako tinanggap ng Diyos. Kasi meron nga pong spiritual battle. Sabi po niya, hindi ako tinanggap ng Diyos. Sabi ko, imposible yon. Kasi ang sino man na lumalapit sa Panginoon ay kanyang tatanggapin at hindi niya ito tatanggihan. Kinote ko po yung Matthew chapter 11 verse 28. Ang sabi ko, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigat ang libha at kayo ay aking pagpapahingahin. So ang Panginoon pa nga, sabi ko sa kanya, ang Panginoon pa nga ang tumatawag sa atin na para lumapit tayo sa Kanya at magkaroon tayo ng kapahingahan. Tapos sinabi niya po sa akin, hindi ako pinatawad ng Diyos. Spiritual battle nga. Hindi ako pinatawad ng Diyos. Sabi ko, imposibleng mangyari yan. Alam ko po, meron pong isinasaksak si Satan sa kanyang isip. So, yung pong isinasaksak ni Satan, yung po ay nire-review ko ng salita po ng Diyos. Sabi po niya, hindi ako pinatawad ng Diyos. Sabi ko, imposible yan. Kasi ang sabi sa Bible, it is written. Pagka ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon. Sabi doon sa 1 John 1:9, di ba? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. So sabi ko sa kanya, pag lumapit sa Diyos ng buong puso, humingi ka ng tawad, sinurrender mo ang buhay mo, ikaw ay patatawarin ng Diyos. Amen? So alam ko po ay yun po yung tinatanim po ng kaaway sa Kanya. And praise God dahil alam natin, mabisa po yung salita po ng Diyos. Hindi po yan pwede mapasabalian po ng kaaway. Then He accepted the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Yan nga po, gumagawa na nga po siya ng devotion.
Di po ba? So alam niyo po yung the story na yun po ay napahapyawan po natin last week. So ngayon naman po ay tutungo tayo sa bagong pag-aaral at dito po tayo sa verse 12. Ang sabi nga po rito, when Jesus heard, chapter 4 pa rin, when Jesus heard that John had been put in prison, he returned to Galilee. So nabalitaan po ng Panginoong Jesus na si John the Baptist ay kinulong. Nagpunta po siya sa Galilee. At ang sabi nga po rin dito po nag-umpisa na magpahayag ng salita ng Diyos. So next slide po natin is our interrogative statement is when Jesus came, what was He become? Number 1, He was a messenger. Number 2, He was a mentor. And number 3, He was a miracle worker. So makikita po natin na pagkatapos po ng mga pangyayari, nagpahayag na ang Panginoong Hesukristo. Sa next slide natin. He was a messenger of, sabi niyan, good news. In Matthew chapter 4, verse 17, from then on, Jesus began to preach, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Pero pagka binasa rin po natin sa Mark chapter 1 verse 15, the same, the time promised by God has come at last. He announced the kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. So yung kingdom of heaven, it is also called the kingdom of God. Alam niyo po, nung Jesus knew that the situation of the people na meron po sila nung ipinahayag po niya yung mga bagay na ito. Alam po ng Panginoong Jesus yung political problem that the people was experiencing during that time. Sila po ay colony po ng Roman Empire. Meron pong economic problem. Nandun po yung poverty due to graft and corruption. Nandun po yung social problem. They are second-class citizens in their own land. Nandun din po yung tinatawag po natin na personal problem. Meron po silang mga needs, meron po silang mga sickness, mga sakit, karamdaman. Meron din po silang spiritual problem. They are very religious and yet hindi makita yung pagbabago sa kanila pong mga buhay. So yung problem na ito, sa panahon ng Panginoong Yesus, nung ipinahayag niya yung mga talata na ito, it is the same problem that the people encounter today. Pareho lamang. Alam niyo po, ang cause po ng mga problemang ito ay walang iba kundi ang kasalanan. Ang ugat ng mga problemang ito ay walang iba kundi ang kasalanan. At dahil po sa kasalanan, ang tao po ay nandun po sa ilalim ng kingdom of darkness. Because of sin, people is under the kingdom of darkness. And the only solution, isa lamang po ang solution, to transfer the people from the kingdom of darkness into the kingdom of God. Yun lamang po yung solusyon. Kaya nga po, ang sabi po ng Panginoon dito is, the kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. Ano po ba yung kingdom of God? Ang kingdom of God or kingdom of heaven, tinatawag din po na kingdom of heaven, hindi lamang po ito yung kaharian po sa langit. Yes, nandun po yung kingdom of God in heaven. Nandun po yon. Pero hindi na po natin kailangan na ma-rapture muna or hindi po natin kailangan na tawagin na tayo ng Panginoon para tayo po ay makapasok doon po sa kingdom of God. Kundi ang kingdom of God, mga kapatid, ay ang paghahari po ng Diyos sa ating pong mga puso. Ang kingdom of God ay paghahari po ng Diyos sa ating pong mga buhay. Yan po yung kingdom of God. Sabi nga po si King Philip at saka si Queen Elizabeth, di ba? Ito po ay mga hari at reyna
ng England. Di po ba? So, sila po ay, ang kanila pong paghahari, ang kanila pong location, ang kanila pong kingdom ay doon po sa England, di po ba? Sa Buckingham Palace. Pero ang kingdom of God ay wala po ito doon po sa England, wala po ito sa Amerika, wala po ito sa Asia o sa Europe. Sapagkat ang kingdom of God ay nasa ating pong mga puso. Ang kingdom of God ay naandito. Kaya nga po, ang sabi po dyan ng Panginoon is from then on, Jesus began to preach, repent of your sin and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Malapit. Ibig sabihin, ay napakalapit. Kaya nga, sabi nga po dito sa next line po natin, Colossians 1 verse 13. Basahin nga na po natin na sabay-sabay. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. So ano makikita po natin dyan? Iniligtas. Saan? Mula sa kapangyarihan ng kadiliman. At saan tayo? Inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. Sa English po is, for He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son. So it is also called the kingdom of God. It is also the kingdom of heaven. It is also called kingdom of His dear Son. So makikita po natin dyan na inilipat, transferred. Di po ba? Ngayon, ano po ba yung dapat pong gawin ng tao para ma-transfer? Diyan po natin sa next slide po natin. So sabi po dyan, there are 2 steps to transfer to the kingdom of God. Yun po yung binanggit po dyan ng Panginoon. Tingnan na lamang po natin sa Mark 1 verse 15. The time promised by God has come at last. He announced, the kingdom of God is near. Napakalapit. Ano lamang po ang kailangan pong gawin? Repent of your sins and believe the good news. Yan lamang po yung dapat pong gawin. Pag ginawa po yan ng isang tao, siya po yung nag-repent, he believed the good news, ano po, natatransfer na siya from the kingdom of darkness into the kingdom of His Son. Di po ba? Natatransfer po siya sa kingdom of God. Kaya nga po, napakahalaga po ng mga bagay po na ito. Sabi nga po, 2 steps to transfer to the kingdom of God. Number 1 po is repent. Bakit? Ba't kailangan po tayong magsisi? Sapagat sabi po sa Bible, lahat po tayo ay nagkasala. Di po ba? Romans 3:23, for all have sinned and fall short in the glory of God. Lahat po tayo ay nagkasala, hindi po tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos, hindi po tayo nakaabot sa kaluwalhatian po ng Diyos. And the wages of sin is death. So kailangan ang tao ay magsisi muna sa kanyang mga kasalanan. Kailangan talikuran niya. Ang pagsasisi po ay pagtalikod sa kasalanan. And number 2, we have to believe the good news. Ano po ba yung good news? Yan po yung gospel. Di po ba sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3, that is the gospel. And the gospel, ang sabi po sa John chapter 1, ito po ang ating pong Panginoong Hesukristo. Di po ba? And the word, sabi po doon, became flesh. So ang believe the good news, it means believe in the Lord Jesus Christ. Kailangan po tayo manalig. Kailangan po tayo sumampalataya. Kailangan po gawin po natin si Lord, Panginoon at tagapagligtas ng ating pong mga buhay. Sabi nga po, hindi po natin pwedeng tanggapin lamang si Lord na tagapagligtas. Hindi po pwedeng mangyari yun. Kailangan po muna maging Panginoon po muna natin siya. At pagka siya po naging Panginoon po natin,
doon lamang po tayo magkakaroon po ng kaligtasan. Di po ba? So, wag po tayo titigil doon po sa pagiging Savior lamang ng Panginoon. Kailangan po mauna po muna yung Lord, di po ba? Bago siya maging Savior. Kasi nga po, sabi nga po dito sa next line po natin, Romans chapter 10 verse 9, if you openly declare that Jesus is Lord, di ba? And believe in your heart. Ano po nauna? Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So ano po nauna? Naligtas ka muna o naging Panginoon mo muna ang Panginoon? Di ba? Dapat muna po siya ay maging Panginoon ng ating pong buhay. So, bago po tayo magkaroon ng kaligtasan, kasi ano po yun, mahalaga po yun. Kasi ang sabi nga po ng Bible is, if anyone is in Christ, he is a new creation. Di ba? Pagka Panginoon po natin ang Diyos, tayo po ay isa na pong bagong nilalang. The old has gone, the new has come. Magkakaroon po ng pagbabago ang ating pong mga buhay. Hindi pwede po na yung tinanggap po natin si Lord bilang Panginoon ay wala pong epekto yun sa ating pong buhay. Hindi po pwedeng mangyari yun. Dapat po meron pong epekto yun. Mababago po tayo. Kaya lang po ang pagbabago, there are times na hindi po bigla, di po ba? Minsan ang pagbabago po ay unti-unti. At least, meron pong pagbabago na dapat makita sa ating pong mga buhay. Amen? Sige, palakpakan po natin ating pong Panginoon. Hallelujah. So sa next slide po natin, nandiyan po ba yung Sabi nga po rito, sa John chapter 1 verse 12, but to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Ang sino mang manalig sa Panginoon, ang sino mang tumanggap sa Panginoong Jesus, siya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen? So tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo po ay kabilang sa kingdom of God. Amen. So, ang kingdom of God nasa ating pong mga puso. Amen. Praise God. Alam niyo po, it doesn't mean na pagka tayo po ay nagsisi sa ating pong mga kasalanan at tinanggap natin si Jesus bilang ating pong Panginoon at tagapagligtas, hindi po ibig sabihin po niyan is hindi na po tayo magkakasala. As long as we are living in this body, this flesh, as long as we are living in this world na ang daming mga temptation, di po ba? Pwede po tayong magkasala. Pero dapat yung pagkakasala po natin, kung sakali man na may mangyari, dapat hindi po yan sinasadya. At hindi rin po tayo dapat nagpapatuloy sa kasalanan. Kasi binago na nga po tayo ng Panginoon. Amen? So, sa next slide po natin, in 1 John chapter 3, verse 9, those who have been born in God's family. So, we are in God's family. Di po ba? Do not make a practice of sinning. Dapat, kung tayo may magkasala, hindi po dapat sinasadya yan. Dapat yan ay, sabi nga po, umiiwas po tayo. Do not make practice of sinning because God's life is in them. So they can keep on sinning because they are children of God. So ano po yung dapat po natin gawin para makaiwas po tayo sa kasalanan? Di ba? Kasi naandito pa nga po tayo sa flesh na ito eh. Tayo po ay nabubuhay pa sa mundong ito. So ano po yung dapat po natin gawin para makaiwas po tayo sa kasalanan? Dapat po ibantayan po natin ang ating pong mga sarili na wag po tayo mahulog saan? Sa tukso. Di ba? Bantayan po natin ang ating pong sarili na wag po tayo mahulog po sa tukso. At wag po natin bigyan ng pagkakataon ang kaaway.
na makapasok po sa ating pong mga buhay. Di ba sabi nga po ni Paul sa Ephesians chapter 4 verse 27, do not give Satan a foothold. Huwag po natin siya bigyan ng pagkakataon na makapasok sa ating pong mga buhay. Dapat ay gumawa po tayo ng mga safeguard para makaiwas po tayo. Sa ating pong church, dito po, ilan po yung nagbibilang po natin pagka sa mga tithes and offering? Ilan po nagbibilang? 2. Why? Yan po isang safeguard para makaiwas po tayo sa tukso. Hindi rin po pwedeng maglabas po dito ng isa lamang ang pipirma. Ilan po yung pipirma? 3. That is a safeguard. Pagka nagka-counsel, dapat in opposite sex, dapat ay nandun po sa isang open area. Why? That is a safeguard. Minsan sinabi ko po kay Brother Danny, Brad, i-check mo yung mga resibo natin, tuusin mo uli. Pagka merong sumobra dyan, ibalik mo sa hardware. That is a safeguard. So kailangan po natin yung mga safeguard. Maglagay po tayo ng mga safeguard sa ating pong mga buhay para tayo po ay makaiwas. Alam po natin that Satan is a very wise. Di po ba? Pwede po siyang, kung wala po tayong mga safeguard po sa buhay, eh pwede po tayong mahulog sa tukso. So ilan na po ba yung nabalitaan po natin, mga man and women of God? Di po ba? Na nahulog po sa tukso. Kasi hindi po naglagay ng mga safeguards. So, kailangan bilang mga disciples, bilang mga anak po ng Diyos, dapat bantayan po natin ang ating pong mga sarili. Upang, sabi nga, hindi po makapasok ang tukso sa ating pong mga buhay. Dapat palakasin po natin ang ating pong pananampalataya. Paano po ba natin palalakasin ang ating pong pananampalataya? Through daily devotions. Di po ba? Through prayers. Upang masunod po natin ang kalooban nga po ng Panginoon. So makikita nga po natin dito, nung pagpapaumpisa po ng Panginoong Hesus, ano po ang kanyang unang ginawa? Siya ay nagpahayag ng salita po ng Diyos. Sabi po niya rito sa bakit po, ganun po yung puso? Kasi po ang Panginoon ay meron po siyang tinatawag po na passion sa kaluluwa. Sabi nga po dyan sa Luke chapter 19 verse 10, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Di ba? Ang unang-unang ginawa po ng Panginoong Hesus, di ba? Pagkatapos po mag-baptize, mag-prayer and fasting, nagpahayag agad siya ng salita po ng Diyos. Sabi nga po niya, repent for the kingdom of God is near. May passion po ang Panginoon sa kaluluwa. At ang sabi nga po niya ito, siya ay naparito upang hanapin. Hindi po niya hinihintay ang mga tao na lumapit po sa Kanya. Ano po ang ginagawa po niya? Hinahanap po niya. Sabi po rito, for the Son of Man came to seek and save who are lost. Talagang hinahanap po niya, dinadala po niya yung mabuting balita sa mga tao. Hindi po siya naghihintay. Kaya nga po, dapat po tayo po ay meron pong intentional. That is one of the growth barrier. Lack of intention. So tayo po bilang mga anak po ng Diyos, dapat magkaroon din po tayo ng passion sa mga kaluluwa. Tulad po ng ating pong Panginoong Kristo. Dapat po ay tayo po ay patuloy na hinahanap din po natin. Nagpapahayag po tayo ng mga salita po ng Diyos. Aside from passion sa kaluluwa, meron din po siyang tinatawag po na compassion sa mga tao. Meron po siyang awa sa mga tao. Sabi nga po niya, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil napakarami ng kanilang mga problema. Alam niyo po,
nowadays ay napakarami po mga problema ng mga tao. So ito po yung tamang panahon na dalhin po natin sa kanila yung mabuting balita. Di ba? Sabi nga po natin, the only solution for all this problem is the kingdom of God. Sinabi nga natin kanina, di ba? Ang lahat ng root, lahat ng ugat ng kasalanan na ito ay kasalanan. At dahil sa kasalanan, tayo po ay napailalim sa kaharian po ng kadiliman. The only solution ay tayo po ay malipat. Ang tao ay malipat from the kingdom of darkness to the kingdom of God. Dahil alam po natin na si Jesus lamang ang solusyon sa lahat ng problema ng ating po mga buhay. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil napakarami ng kanilang mga problema, pero sabi po doon, wala man lang tumutulong sa kanila. Para silang mga tupang walang pastol. Ano po mangyayari sa isang tupa na wala pong pastol? Maliligaw, and the worst, mapapahamak. Di ba? Kasi po ang tupa, wala po silang kakayanan na i-depend ang kanila pong mga sarili. So kailangan po nila ng shepherd. Kailangan po meron pong titingin sa kanila. Kailangan po meron pong mag-aalaga po sa kanila. Kaya sinabi po niya sa tagasunod niya, marami ang aanihin, pero kokoonte ang tagapag-ani. Kaya idalagin niyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Alam niyo po, ako ay naniniwala na marami po ang tagapag-ani. Kaya lang kokoonti po yung may passion. Kokoonti lamang po yung mayroon pong compassion. At yun po yung kailangan po natin. Meron pong passion sa kaluluwa ng mga tao at meron po tayong compassion sa mga tao. Dahil alam po natin na pagka hindi po sila nakarinig ng magandang balita, hindi po sila nagkaroon ng pananalig at pananampalataya, alam po natin kung ano po yung kasasapitan ng mga tao. So I believe we have to pray na Lord, bigyan mo po kami ng passion. Lord, bigyan mo po kami ng compassion sa aming pong mga puso. At alam ko, natutugunin tayo ng Panginoon dahil yan po ay kalooban ng Diyos. Sabi nga niya, idalangin ninyo sa Panginoon na siya may-ari ng anihin, na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Alam niyo po, the last word of the Lord Jesus Christ ay matatakpuan po natin sa Matthew chapter 28, di po ba? Go and make disciples. And also in Mark chapter 16, tignan po natin sa ating pong Bible. Sabi po niya rito, Mark chapter 16 verse 15, he said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Pinahayo po tayo ng Panginoon. Hindi po natin sila hihintayin. Go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned. Di ba? Nakakaawa. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons, they will speak in new tongues, they will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poisons, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Verse 19, after the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up to heaven, and he sat at the right hand of God. So this is the last word of the Lord Jesus Christ. Kung ito yung last word, ito po yung pinakamahalaga. At ito po yung sinasabi po niya sa atin. Yes, huwag lamang po natin paglingkuran ng Panginoon on the four corners of our church building. Sabi nga po, of course, yung paglilingkod po natin dito sa loob ng iglesia, it is something to God. It is honored by God. And we will receive our due rewards.
sa ating po paglilingkod sa Kanya sa loob po ng iglesia. Pero kailangan po tayo lumabas. Dahil ang Panginoong Jesucristo po, siya po ay lumabas. Siya po ay nagpapahayag po ng salita po ng Diyos. Bakit po? Sabi nga po doon, para makarinig ng salita po ng Diyos ang mga tao at magkaroon po sila ng pananampalataya. At kung sila po ay may pananampalataya, ma-disciple po natin sila. At ang sabi po niyan, magapayan po natin sila sa kanila pong paglago. Kaya nga po, napakahalaga po ng ating po mga cell groups. Dapat ay buhayin po natin yung mga cell groups na yan. Dahil ito po yung gagamitin po ng Diyos para tayo po ay makapag-minister doon po sa mga tao. Kung saan doon po natin sila maalagaan at maalagaan po natin sila ng salita po ng Panginoon. So the next po natin ay yan po yung desire po ng Panginoon sa ating po mga buhay. So number 2, Jesus was a mentor. Sabihin nga po natin, Jesus was a mentor. One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, saw two brothers, Simon, also called Peter, and Andrew, throwing a net into the water, for they fished for a living. Jesus called out to them, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." And they left their nets at once and followed him. So sabi nga po rito, come and follow me. So before we became follower of God, ano po muna ang dapat po nating ma-experience? Dapat ma-experience po muna natin yung paghari ng Diyos sa ating pong mga puso, di po ba? Pag na-experience na po natin ang paghari po ng Diyos sa ating pong mga puso, then we are a follower of God. Di po ba? So ano po yung susunod, mga kapatid? Pagka ikaw po ay follower na ng Panginoon, ano po yung dapat mong gawin? Sabi po rito ng Panginoon, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." So it's very important po talaga sa Panginoon ang kaluluwa po ng mga tao. So dapat ang isa pong follower of Jesus, mga kapatid, dapat po siya ay nagdadala ng kaluluwa ng tao sa kaharian ng Diyos. Dapat po ang isa pong follower of Jesus, dapat po siya ay nagpapahayag ng salita po ng Diyos o nag-share po siya ng gospel. At makita po natin dito, sabi nga po rito, "Come and follow me, I will show you how to fish for people." Makikita po natin dito na ang Panginoon siya po ay isa pong mentor. Ito po yung natutunan ko po sa mentor ko. Sabi nga po, ano po ba yung isang mentor? Sa next slide po natin. Sabi po, what is a mentor? What is a discipler? A mentor teaches disciples through modeling. Diba ang sabi po ng Panginoon dito, "Come, follow me, and I will show you how to." Ipapakita ko sa iyo kung paano mag-lead ng mga tao. So a mentor teaches disciples through modeling. Siya po ay nagseset po siya ng example. Ipinakikita po niya sa mga disciples kung ano po yung dapat pong gawin. Di po ba? Para siya po ay gayahin. So a mentor teaches the disciples through modeling. A mentor, number 2, a mentor is someone who will influence his disciples to be like him. So ini-impluwensyahan po ng Panginoong Hesus ang kanya pong mga disciples na siya po na maging kagaya po niya. Number 3, a mentor is someone who wants to duplicate himself to his disciples. So ang mentor gusto po niya ma-duplicate ang kanya pong sarili sa kanya pong mga disciples. Yan po yung gawain po ng isa pong mentor. Hindi po tormentor. Mentor lang. So, next slide po tayo. Ano naman po yung follower? A follower is a disciples. Di po ba?
Are we a follower of Christ? Then we are a disciples of Christ. And a disciple is a student or a learner. Di po ba? Kaya nga po, pagka Panginoong Jesus, kasama po niya yung kanyang 12, ano po, nakaupo lang sila, nakikinig habang tinuturuan po niya. So dito po sa ano po natin, sa next slide po natin, sa Gawa chapter 5 verse 42, araw-araw ay pumupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay. Patuloy ang kanilang pagtuturo at pangangaral ng magandang balita na si Jesus ang Kristo. Ngayon ang tanong, kanino po natutunan ito ng mga disciples po niya? Sabi po rito, araw-araw pumupunta sila sa mga templo. Grabe po sila, no? Araw-araw nasa templo. Ay tayo nga po, minsan, isang beses, minsan nawawala pa tayo, pero sila nga po, di ba? Araw-araw pumupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay. Siguro nagse-cell group din po sila dito. Nagpupunta po sila sa mga bahay-bahay. Patuloy ang kanilang pagtuturo at pangangaral ng magandang balita na si Jesus ang Kristo. Kanino po nila natutunan ito? Walang iba kundi sa kanila pong mentor. Sino po yung kanilang mentor? Ang Panginoong Jesus. Sabi nga po dyan sa next slide. Luke chapter 8 verse 1. Pagkatapos nilibot Jesus ang mga bayan at mga nayon ng Galilea. Nangaral siya ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12. So ipinakikita ng Panginoon, kumbaga he teaches his disciples through modeling. He set an example to them. Ipinakikita po niya kung paano gawin ito. Kaya ito po ay natutunan po nila sa kanila pong mentor. Ang kanila pong mentor ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga po dito po sa ating pong iglesia, di po ba? Tayo po ay nag-practice po tayo dito, di ba? Nag-one-on-one po tayo ng 3-minute gospel. So nag-practice po tayo dito. Tapos nag-practice din po tayo dito ng cell group. That is mentoring. Di po ba? At tapos pag nasa labas po at minsan pagkakasama ko po ang mga men's, especially the men's, I share the gospel. Kung meron po akong makita na dapat ko pong bahagian ng salita ng Diyos, nagse-share po ako. Ipinakikita ko po how to do it. I set an example. Sabi nga po doon, I teach through modeling. Kaya nga po, in our ministry, bago natin ibinaba yung devotion bago natin ibinaba ang devotion sa mga kapatiran, ako po muna yung gumawa, 1 buwan. Pagkatapos kong nagawa ng 1 buwan, isinabay ko na po yung aking asawa, 2 buwan. Sa 3 buwan, ibinaba ko na po ito dito sa atin pong iglesia. Yun po yung natutunan ko sa akin pong mentor. So mahalaga po kasi na bawat ipapagawa po natin, dapat po we set an example. Yung pagdadala po ng Bible every Sunday. I try to become a model. Kaya po lagi po ako may dalang Bible. Di ba? Kailangan po we set an example. We have to be a model. At marami rin po tayo when it comes to giving. Di ba? Sabi nga po doon, I try to influence each and every one of you. Sa next slide po natin, sabi nga po dito, in 1 Corinthians chapter 8, 1 Corinthians chapter 11 verse 1, kaya nga tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ito po yung sabi po ni Paul sa kanya po mga disciples. Sabi po ni Paul, tularan ninyo ako habang tinutularan ko si Kristo. Hindi po nakadirekta yung mga disciples kay Lord. Kundi ang sabi po ni Apostol Pablo, tularan ninyo ako habang tinutularan ko si Kristo.
Kaya nga po sa loob po ng iglesia, dapat ang tinutularan po natin dito, yung man and woman of God na inilagay po ng Diyos. Habang tinutularan niya si Kristo, kung yung man and woman of God, hindi na niya na tinutularan si Kristo, huwag niya na rin tularan yung man and woman of God. Pero habang yung man and woman of God na inilagay ng Diyos sa atin, ay tinutularan niya si Kristo, dapat ay tularan natin yung mga man and woman of God na inilagay sa atin ng Panginoon. Kaya nga maliwanag po si Pablo, di ba? Kaya nga tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So, ang mentor po is someone who will try to influence his disciples na ma-duplicate yung kanyang sarili sa kanila. Sa next slide po natin. Sabi nga po rito sa 1 Timothy chapter 2 verse 2, sabay po nating basahin sabay-sabay, kaya ikaw, Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ituro mo rin sa mapagkakatiwalaang tao na makapagtuturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Actually, meron po itong 4 generations. Tignan po natin sa next slide. Sabi po rito, ang 4 generations po nito, basahin nga po natin kaya ikaw, Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ituro mo rin sa mga magkakatiwalaang tao na makapagtuturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Ang unang-una, yung letter green sa akin, sino po yan? Si Paul. Si Paul po kasi yung nagtuturo kay, number 2, kay Timothy. Sabi po niya, ituro mo, Timothy. Number 3, kanino ituturo? Sa mapagkakatiwalaang tao. So si Timothy po ay disciple po ni Paul. Pero si Timothy ay meron din po siya mga disciples sa ilalim po niya. Sabi po diyan, yan po yung mga mapagkakatiwalaang tao, disciple of Timothy. Pero may pang-apat pa rin po. Sa mga mapagkakatiwalaang tao na makapagtuturo rin sa iba. So ano po yung makapagtuturo sa iba? That is the disciple of Timothy's disciple. So, kumbaga parang pasa-pasa lamang. So, ano po yung itinuturo? Yung modeling. Yung buhay. Kung ano po yung buhay, di ba? Kaya nga po sabi diyan, paano po ba siya manalangin? Paano po ba siya gumawa ng kanyang devotion? Paano po ba siya umattend ng mga fellowship? Di po ba? Kaya nga po ako, I try to become always present in our fellowship, here in our church and even in our Zoom meeting. Why? Because I want to become an example. Gusto ko po maging example. I want to influence others. I want to duplicate myself to others. That is discipleship. So kung ano naman yung natututunan nyo, yun din naman yung ibababa nyo doon sa ibaba. Kaya nga po makita po natin dito si Lord, di ba? Kaya pala nagbahay-bahay yung pong mga, kaya po pala yung kanya pong mga disciples nagpapahayag ng salita ng Diyos sa labas. Nagbabahay-bahay. Ay yung po pala yung itinuro ng Panginoong Jesucristo sa kanila na na-absorb po nila. And lastly, sabi nga po dyan, next slide. He was a miracle worker. Sabi po dyan sa Matthew chapter 4 verse 23. So, nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Pinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang iba't ibang uri ng sakit, karamdaman. So ano makikita po natin dyan? Jesus Christ taught, He preached the Word of God, and He healed sickness and disease. Sabi nga po dyan, pinagaling din niya iba't ibang uri ng sakit at karamdaman ng mga tao.
naglitanyag siya sa buong Syria, tinasa kanya mga tao na ang lahat ng may sakit, mga naghihirap, dahil sa matinding karamdaman, mga sinasaniba na masamang espiritu, may mga epilepsya at mga paralitiko, pinagaling niya silang lahat. So, the Lord Jesus Christ is not only interested in our salvation, not only for the spiritual aspect lang na tayo po masave, interested din po ang Panginoong Hesus na pagalingin po tayo sa ating po mga sakit karamdaman. Interested din po ang Panginoong Hesus na katakpuin po tayo sa ating po mga pangangailangan. Interested din po ang Panginoong Hesus na pagalingin din po tayo sa mga ating po mga emotional problems. Di po ba? Lahat po ay interesado po ang Panginoong Hesus at nais po niya na magkaroon po tayo ng kagalingan. At ito nga po yung isa sa ibinigay po sa atin na privilege ng Panginoon bilang mga mananampalataya. Hindi lamang po mga pastor, lahat po tayo. Na pagka tayo po'y nanalangin, at sabi nga po doon, nag-pray po tayo, posible po na gumaling, posible din po na hindi. Pero importante po dyan, tayo po ay manalangin sa may mga sakit karamdaman para magkaroon po sila ng kagalingan. Ang totoo po ay talaga pong wala pong bagay na imposible po sa Panginoon. He was really a miracle worker. Kasi po, pinapanood nga po ko, it is a true story, na yung kanya pong anak ay nagkaroon po talaga ng sakit karamdaman, na lumolobo po yung tiyan. At nakakadama po siya ng matinding pain sa kanya pong katawan. Sila po yung mga mananampalataya. So dahil nga po sa pangyayaring yon, yung pong nanay ay medyo nag-wave po siya sa kanya pong pananampalataya. Nagtanong po siya sa Panginoon. Pero dumating po yung time na dinala nga po nila ito sa doktor at ang sabi nga po ng doktor ay wala na pong kagalingan yung kanyang sakit karamdaman. Ang hirap po ng sitwasyon po ng bata dahil tinutubuhan po siya kasi wala po siyang panunaw. At sabi po ng doktor na wala ng kagalingan. Pero nagkaroon po ng miracle. Isang beses yung pong bata ay naglalaro sa puno, bumagsak po na una ang ulo. Ay ang taas po ng puno, bumagsak po yung una ulo. So, ang tagal po bago po nakuha, nandun po kasi sa loob ng puno na guwang po yung gitna. Siguro matagal po, hindi ko lang po malaman kung ano. Pero doon po ay nabuhay po yung bata. And hindi lamang po siya nabuhay, gumaling po rin po yung kanyang sakit karamdaman. So doon po natin makikita mga kapatid na ang Diyos po ay tunay na miracle worker. Ako nga po, ulitin ko, ako po ay na-diagnose noon na meron pong tubig sa baga. At the same time, meron po akong TB, pangalawang beses. At the same time, sinabi po ng doktor na ako po ay tinaningan po yung aking pong buhay. So, nagpagamot lamang po ako doon. Araw-araw, tinuturukan po ako dito. Bukod po doon sa iniinom ko na gamot, doon po sa TB, meron pa po akong turok. Hindi ko lamang po alam kung gaano po katagal ako tinurukan. Siguro mga 3 buwan po yon. Siguro sa lahat na yata ng parte ng katawan ko ay tinurukan ako aside from the medicine na aking pong iniinom for 6 months. At sa biyaya naman po ng Panginoon. Sabi nga po, gumaling ako doon sa TB. At the same time, ay buhay pa naman po ako ngayon. Sa awa po at biyaya po ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sa tunay nga po mga kapatid na ang ating pong Diyos, He was a miracle worker. Wala pong bagay na imposible at imposible po sa Panginoon. Sa ating po pagtatapos, sabi nga, when Jesus came, what He was, He become. Ito po yung challenge po sa atin. Di po ba? Hindi lamang po ito para to inform us. It is a challenge also to us. Nagayahin po natin ang ating po Panginoong Jesucristo. He was a messenger of the good news. Huwag po natin kalilimutan yung unang tawag po sa atin po ng Panginoon.
At wag din po natin kalilimutan yung huling pananalita po ng Panginoon bago po siya umakyat sa langit. We have to go and preach the gospel. Marami pong tao, may mga problema po sa buhay. Kailangan po nila ang Panginoong Jesucristo sa kanila pong mga buhay. This is the right time. This is the right time for us to reach out for them. Share your devotion. Share our devotion. Marami po mga tao nangangailangan po ng salita po ng Panginoon. He was a mentor. Di po ba? So, ang Panginoong Jesus po ay nag-mentor sa kanya pong mga disciples. Ako po, nagme-mentor po ako sa inyo. At kayo rin po ay magme-mentor doon po sa ibaba. So, sabi nga po, hindi na po natin kailangang ipag-pray, Lord, magpapahayag ba ako ng salita ng Diyos? Hindi po, kalooban na yun ng Panginoon. Hindi na po natin yun kailangan ipag-pray. Kasi meron pong isang Kristiyano, Lord, magpapahayag ba ako ng salita ng Diyos? Hindi na po kailangan ipanalangin yun kasi will na po ng Lord na talaga magpahayag tayo ng salita po ng Diyos. Ang ipanalangin lamang po natin ay hipuin po yung mga tao na pagpapahayagan po natin na mabuksan po sila ng salita po ng Diyos. Yun po yung i-pray po natin. Pero yung pagpapahayag ng salita po ng Diyos, mga kapatid, pagdadala ng salita ng Diyos sa ibang tao, hindi na po natin yung kailangan ipag-pray. Dahil yan po yung kalooban na ng Panginoon. It is a command from God. So we must be also a mentor. Yan po yung challenge po sa atin. And he was a miracle worker. So tayo po, sabi nga po binasa natin kanina, di ba, Mark 16. Binigyan tayo ng kapangyarihan na ipanalangin yung may mga sakit at may mga karamdaman. So, wag na rin po natin ipag-pray na, ipag-pray ko ba siya, Lord? na patungan ko siya ng kamay at ano. Hindi na po, will na po ng Panginoon yun, hindi na po yung kailangan. Kailangan na po natin doon ay action. We have to be intentional sa ating pong mga ginagampanan sa ating pong pangapaglilingkod po sa Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. So, yun din po yung challenge ko sa mga nakikinig sa ating pong online streaming na ito. So, yun din po yung challenge ko sa inyo. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, sa mga oras po nito, kami po ay patuloy, Lord, na lumalapit. Kami po, Lord, ay patuloy, Lord, na dumudulog nga po sa inyo, Panginoon. Your life really, Lord, is an inspiration to us, Panginoon. You are our Lord. You are our Savior. You are our mentor, Panginoon. Ang buhay mo po, Panginoon, ang aming pong tutularan, O God. Kaya nga po, Lord, sa mga oras po nito, Panginoon, humingi po kami, Lord, ng tulong po sa inyo, Panginoon. Patuloy po kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba, Panginoon. Humingi po kami, Lord, bigyan mo po kami, Lord, ng passion and compassion, Panginoon, sa mga lost souls, Panginoon. Bigyan mo po kami, Lord, ng boldness, tulad po, Lord, ng mga disciples, doon po sa Acts, Lord. Humingi rin po sila, Lord, ng boldness coming from you, Panginoon, at pinagkalooban mo po sila, Lord, ng boldness, O God. And after, Lord, they receive the boldness, Panginoon, they continue, Lord, to share the gospel to other people, Panginoon. Because the world needs your word, Panginoon. They need a Savior, Panginoon. They need you, Lord Jesus Christ, in their life, Panginoon. Because otherwise, the world will perish, Panginoon. Again, Lord, marami pong salamat, Panginoon. It is not your will for the people to perish, but to have an everlasting life, to have a personal relationship with you, Panginoon. Kaya nga po, Lord, ito nga po yung challenge nga po, Lord, sa amin sa mga oras po nito. Hindi po namin ito kaya on our own, Panginoon. We have to pray, Lord, but we have also to be intentional, Panginoon, sa aming po mga ginagalawan, Panginoon. Again, Lord, marami pong salamat. Agam po namin habang kami po'y gumagawa, Panginoon, habang po kami kumikilo sa iyo pong kaharian, Panginoon, alam po namin yung pangako mo, kami po iyo pong sasamahan, O God. Again, Lord, pagpalain mo po, Lord, ang bawat isa na nakinig, Lord, ng iyong pong mensahe here in our worship center, O Lord, and even, Lord, sa mga online na nakatunghay,
pagpalain din po, Lord, ang kanila pong mga buhay, Panginoon. Marami pong salamat, O God. Binabalik po namin sa inyo all the glory and all the honor and all the praises. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah.